Naalala ko pa, nung namatay ang tatay ko, 68 taong gulang pa lang siya. Isang atake sa puso at sa loob ng ilang minuto, wala na siya. Pero ang nanay ko, umabot ng 74, malinaw pa ang isip, steady ang mga kamay. Araw-araw pa siyang naglalakad hanggang sa huling linggo ng buhay niya. Parehong pamilya, parehong dugo, pero bakit magkaiba ang naging wakas? At mas mahalaga, kung ikaw ay umabot na o papalapit na sa edad na 72, naisip mo na ba gaano ka pa katagal mabubuhay? Matagal ko yang tinanong sa sarili ko. Hanggang sa napansin ko ang isang bagay na bihirang pag-usapan ng karamihan. Paglampas mo ng 70, hindi basta-basta bumibigay ang katawan mo. May sinusunod itong pattern. May mga senyales na matagal nang sumisigaw pero hindi natin pinapansin. Sa loob ng mahigit 20 taon, nakakita ako ng libo-libong matatanda. May mga tila malakas pero biglang bumagsak. At may mga akala mo mahina na pero umabot pa ng dekada. At doon ko na-realize, hindi pala cholesterol, hindi rin blood pressure, may ibang palatandaan, mga simpleng bagay na kaya mong tingnan kahit ngayon. Sa loob ng ilang minuto at ang mas nakakagulat, ang mga senyales na yon kayang magsabi kung gaano ka pa katagal, hindi eksakto pero sapat para magising ka. Dahil ang totoo, habang binabasa mo ito, may mga bahagi na ng katawan mo ang humihina, unti-unti, tahimik, at kung hindi mo sila mapapansin ngayon, darating ang araw na huli na ang lahat. Kaya bago pa mahuli, may gusto akong ipakita sa iyo, mga palatandaan na baka nararanasan mo na pero hindi mo lang alam. At ang una, mas simple pa kaysa sa iniisip mo. Ang una ay ang lakas ng kapit mo. Oo, ganun kasimple. Pero huwag mo munang maliitin dahil sa totoo lang, hindi lang kamay mo ang sinusukat nito. Buong katawan mo. Naalala ko si Mang Ernesto, 74 na taong gulang. Dinala siya ng anak niya sa klinika. Dok, mabilis siyang mapagod, parang wala ng lakas. Tiningnan ko siya. Mukhang okay naman. Walang reklamo sa puso, normal ang tests. Pero pinahawak ko siya sa kamay ko. Pisilin mo ng malakas, ginawa niya. At halos wala akong naramdaman. Doon pa lang, may kutob na ako. Kailangan mo pa bang magpabukas ng garapon sa iba? Tanong ko, napaisip siya. Mga ilang buwan na misis ko na ang gumagawa. Unti-unti na palang humihina, hindi lang kamay niya, no? Pati mga binti, katawan, no? Kahit ang puso. Dahil ang totoo, kapag humihina ang kapit mo, ibig sabihin, nawawala na rin ang muscle mass ng buong katawan mo. At kapag tuloy-tuloy niyan, mas mabilis kang tatanda, mas mabilis kang manghihina, at mas malapit ka sa punto na hindi mo na kayang gawin ang simpleng bagay. Magbuhat, maglakad, tumayo. Alam mo kung ano ang mas nakakatakot. Karamihan, hindi nila napapansin hanggang sa huli na. Pero pwede mo itong subukan. Kahit ngayon, kumuha ka ng timbangan, iyong pangbanyo, itayo mo sa pader, at itulak mo gamit ang palad mo ng buong lakas. Ang lalabas na numero, yan ang lakas ng kapit mo. Kung lalaki ka, dapat lampas 28. Kung babae, hindi bababa ng 18. Kung mas mababa pa doon, pasensya na, pero nasa delikadong zone ka na. Si Mang Ernesto, araw-araw lang siyang nag-ensayo. Simpleng pisil, gamit ang bola, ilang minuto, 2 beses sa isang araw. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagulat siya. Kaya na niyang magbukas ng garapon. Mag-isa, mas gumaan ang pakiramdam niya. Mas bumalik ang lakas at doon niya naintindihan na minsan ang pagbabago nagsisimula sa pinakasimpleng bagay. Pero heto ang hindi alam ng karamihan. Kahit malakas ang kapit mo, hindi pa rin ibig sabihin ligtas ka na dahil may isa pang senyales
na mas tahimik pero mas mapanganib. May isa pang senyales na halos walang napapansin, ang bilis ng paglalakad mo, hindi kung gaano kalayo, kundi kung gaano kabilis. Mukhang simple lang, pero dito nahuhuli ang karamihan. Naalala ko si Aling Nena, 72 taong gulang. Sabi ng anak niya, "Parang ang tagal na niyang maglakad, Dok. Inaabot kami ng ilang minuto kahit malapit lang." Pinaglakad ko siya sa loob ng hallway. Normal lang, walang pilitan. Pero habang tinitingnan ko siya, may napansin ako. Mabagal, halos parang hinihila ang bawat hakbang. Parang may iniingat, parang may takot. Pagkatapos kong i-time, alam ko na agad, hindi lang yon simpleng pagbagal. May 3 bagay na sabay-sabay nang humihina. Ang puso niya hindi na kayang magpadala ng sapat na dugo. Ang utak niya, bumabagal na ang pagproseso at ang mga binti niya nawawalan na ng lakas. 3 sistema, sabay-sabay. At yan ang delikado. So dahil kapag nagsabay-sabay yan, mabilis ang pagbagsak, mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Alam mo kung paano mo susubukan, maglakad ka lang sa normal mong bilis, mga 4 na metro o kahit sa loob ng bahay, i-time mo. Kung aabutin ka ng higit 5 segundo, may dapat ka ng bantayan dahil ang bilis ng lakad mo. Hindi lang tungkol sa pagpunta sa isang lugar. Iyon ang nagsasabi kung gaano pa kabilis ang buhay sa loob ng katawan mo. Pero heto ang mas nakakagulat. May mga tao, kahit maayos ang lakad, at kahit malakas pa ang kapit, bigla pa ring bumabagsak dahil may isa pang bagay na hindi mo nakikita. Pero araw-araw, unti-unting nawawala. May isang senyales na mas tahimik pero mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Ang balanse mo, hindi mo ito masyadong iniisip hanggat hindi ka nadadapa. Naalala ko si Mang Lito, 73 taong gulang. 3 beses siyang nadulas sa loob ng 6 na buwan. Walang babala, wala ring dahilan na malinaw. Simpleng pagkakamali lang siguro, sabi niya. Pero nang pinatayo ko siya at pinatayo sa isang paa, doon lumabas ang totoo. 2 segundo pa lang, napahawak na siya. Sinubukan namin ulit, ipinikit ang mga mata. Hindi man lang niya maitaas ang paa niya. Doon ko naintindihan, hindi lang ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa koneksyon, ang utak mo at ang katawan mo. Araw-araw, libu-libong signal ang nagpapalitan para lang mapanatili kang nakatayo. Pero habang tumatanda ka, unti-unting bumabagal ang komunikasyon na yan. Late ang signal, late ang galaw. At 1 segundo lang na delay, sapat na para bumagsak ka. At alam mo kung saan nagsisimula ang lahat ng seryosong pagbagsak. Sa maliit na pagkawalan ng balanse na hindi mo pinansin. Subukan mo ngayon, tumayo ka, malapit sa pader. Itaas mo ang isang paa, huwag kang hahawak. Pero handa ka kung sakaling kailanganin. Kung kaya mo ng 10 segundo, maayos pa. Pero subukan mong ipikit ang mata mo. Kung hindi mo kayang umabot ng 5, may dapat ka ng bantayan. Si Mang Lito, araw-araw lang siyang nagpraktis habang nagsisipilyo, habang naghihintay ng kape. Ilang segundo, paulit-ulit. Pagkalipas ng ilang buwan, hindi na siya nadadapa. Mas kampante na siyang kumilos. Mas panatag ang bawat hakbang. Pero heto ang hindi napapansin ng karamihan. Kahit hindi ka nadadapa, hindi ibig sabihin ligtas ka na. Dahil may isang bagay pa na mas malalim na nangyayari habang ikaw ay natutulog. Habang natutulog ka, may nangyayari sa loob ng katawan mo na hindi mo nakikita. Doon nagre-repair ang lahat, ang mga selula mo, nagre-regenerate ang utak mo, nililinis ang sarili, ang mga nasirang bahagi, unti-unting inaayos. Pero paglampas ng 70,
Karamihan hindi na nakakarating sa malalim na tulog. Akala nila okay ang tulog nila dahil 8 oras silang nakahiga. Pero sa totoo, 2 oras lang ang tunay na pahinga ng katawan. Naalala ko si Mang Roberto, 73 taong gulang. Maaga akong natutulog, Dok, pero paggising ko, parang pagod pa rin ako. Nung tinanong ko ang routine niya, naka-on ang TV habang natutulog, nasa tabi ang cellphone. Mainit ang kwarto, mukhang normal lang. Pero yun ang problema, ang ilaw. Pinipigilan ng melatonin, ang tunog, pinuputol ang sleep cycle, at ang init, hindi hinahayaan ng katawan na lumalim ang tulog. Kaya kahit matagal siyang nakahiga, hindi siya tunay na nagpapahinga at habang tumatagal yan, mas bumibilis ang pagtanda, mas humihina ang katawan, mas lumalabo ang isip. 3 simpleng bagay lang ang binago namin, madilim na kwarto, walang cellphone sa tabi, at mas malamig na temperatura. Sa loob ng 2 linggo, may napansin na siya. Parang iba na ang gising ko, Dok, mas malinaw, mas magaan. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang sigla niya. Mas gumalaw, mas naging aktibo, pero heto ang pinaka hindi inaasahan. Kahit maayos ang katawan mo, kahit malakas ka pa, may isang bagay na kapag nawala, doon talaga nagsisimula ang pagtatapos. May isang bagay na halos walang doktor ang nagsasabi, pero ito ang pinakamabigat sa lahat, ang dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga, ang layunin mo. Naalala ko si Aling Carmen, 74 na taong gulang. Namatay ang asawa niya. Umalis na rin sa ibang bansa ang mga anak. Mag-isa na lang siya sa bahay. Tahimik. Walang kausap. Walang hinihintay. Dok, hindi naman ako may sakit, sabi niya. Pero parang ayoko nang gumising minsan. Hindi katawan niya ang unang sumuko, kundi ang isip niya. Dahil kapag nawala ang pakiramdam na kailangan ka pa, unti-unting sumusunod ang katawan. Mas mabagal kang gumalaw, mas kaunti ang gana mo, mas mabilis kang mapagod, at kahit wala kang sakit, parang may nawawala. Alam mo kung bakit? Dahil ang utak mo may desisyon din kapag pakiramdam nito. Tapos na ang papel mo. Unti-unti nitong pinapabagal ang lahat. Tahimik, hindi mo namamalayan. Pero ramdam mo, si Aling Carmen, isang araw, niyaya siyang mag-volunteer sa barangay, magbasa ng kwento sa mga bata, 2 beses sa isang linggo. Simple lang, pero doon nagbago ang lahat. May hinihintay na siya ulit, may umaasa sa kanya, may dahilan siyang bumangon. Pagkalipas ng ilang buwan, mas madalas na siyang ngumiti, mas gumaan ang kilos, mas naging buhay, hindi dahil may gamot, kundi dahil may dahilan na siya ulit. At ito ang totoo, pwede mong ayusin ang lakas mo, pwede mong bilisan ang lakad mo, pwede mong pagandahin ang tulog mo. Pero kung wala kang dahilan para mabuhay, unti-unting mawawala ang lahat ng yon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon, para saan ka bumabangon araw-araw. Dahil minsan, ang sagot sa tanong na yan ang nagtatakda kung gaano ka pa katagal. Naaalala mo pa ang kwento ko tungkol sa tatay ko at sa nanay ko. Parehong nagsimula sa iisang buhay, pero magkaiba ang naging dulo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit, hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa genes, kundi dahil sa mga simpleng bagay na araw-araw nilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang katawan mo, hindi ka niloloko. Araw-araw, may sinasabi ito sa iyo, sa lakas ng kapit mo, sa bilis ng lakad mo, sa balanse mo, sa pagtulog mo, at sa dahilan kung bakit ka bumabangon. Ang tanong na lang, makikinig ka ba o hihintayin mong maging huli ang lahat? Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayong araw. Isang bagay lang,
isang maliit na hakbang pwedeng magsimula doon dahil ang totoo, hindi mo alam kung ilang taon pa ang natitira pero alam mo kung paano ito pahahabain. Kung may natutunan ka ngayon, isulat mo sa comment. Gusto kong marinig kung alin sa mga ito ang pinakatumama sa iyo. At kung kilala mo ang isang taong dapat makarinig nito, ibahagi mo sa kanya. Baka ito na ang babago ng takbo ng buhay niya. At kung gusto mong mas maraming ganitong paalala, mga kwento, na baka magising ka bago pa mahuli, mag-subscribe ka dahil hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon at baka ang susunod na marinig mo ang magpabago ng natitirang buhay mo.